Kumusta kayong lahat mga taga-subaybay? Kahit hindi taga-subaybay, pag napadaan ako sa wall ninyo, wag po ninyong ibaliwala ang aking mga pagpapayo. Alam nyo, aking channel, gusto ko po makatulong sa kapwa-tao. Ito po ang pag-usapan natin mga kaibigan. May bagyo po tayo. Ano ngayon? October 21, 2024. Mag-ingat po ang lahat. Yung ano na yan, yung low pressure na yan, malayo pa yan, sinusubaybayan ko na po talaga yan. Kasi sa akin ng channel, gusto ko makapagbigay ng payo sa inyo. At sana maniniwala kayo. Kasi hindi po ako dito gumagamit kung ano-anong mga video. Natural po ang aking ipapakita sa inyo. Ako mismo ang nagbabalita at galing din po sa mga eksperto. Ayun po, pag mag-ingat po tayo diyan sa Bagyong Christine, ha? Kasi pabago-bago ang kanyang direksyon. O kung sino yung maagap sa balita, alam nyo naman na pabago-bago ang kanyang direksyon. At ngayon, sigurado na nagiging bagyo na siya at nandito na sa ating area of responsibility. Ngayon, ang tinutumbok kasi ng bagyo na yan, pabago-bago. Ngayon po, posible po na maglandfall. Kaya po, mag-ingat po ang lahat. Kasi, nung tinataya nung una palihis, ngayon, pabago-bago na siya. Parang lumalapit na siya sa Southern Luzon o Central Luzon. Ibig sabihin mga kaibigan, mababa po. Kung sana kung nandito, pwedeng hindi tumama. Kung nandito ka, nakatutok ka dito sa Southern Luzon, ano po yan mababa po yan. Ang northern noon dulo 'di ba? Kaya po mag-ingat po ang lahat, lalo na sa ganitong mga buwan, umpisa na rin na papasok ang amihan. Alam nyo ba ang bagyo din nandito. Pasensya na kayo kung mababaliktad man dyan sa camera. Basta dito siya sa kabila, yung bagyong Christine, ha, lalakas daw yan mga kaibigan, mag-ingat po tayo. Dito siya, tapos ang amihan nandito nang gagaling yan. Kaya po pwede pong higupin ng amihan yan o ang amihan ang higupin niya, 'di ba? Kung bagyong Christian maghigop ng amihan papunta dito. Tatawid po sa ating landmass, ganyan. Kung ang bagyong Christian naman ay hindi makaakyat kasi hilahin naman siya ng amihan, tatawid po siya talaga diyan sa ating lupa, sa Central Luzon tinataya yan. Hindi northern, ha. Kung northern kasi dulo, kung central, malapit po yan sa Metro Manila. Kaya pag-ingat po ang lahat. At alam nyo naman na may binabalita na mga darating na La Nina. Kaya po posible pong matitindi ang ulan na dala niyan. Ayaw ko pong magsalita ng tapos. Ako po yung makikinig din po sa Pag-asa. Kasi po sa YouTube po ako naka-update. Kung kayo, halimbawa, nasa biyahe kayo, hindi kayo makapunta sa YouTube kung wala kayong malaking load. Kaya po kung sa Facebook, mga data, makikita nyo po, lalo na sa aking mga taga-subaybay, kung kayo nakapalo sa aking channel. Jeremias Cumbis po, wag pong kalimutan. Sa 2025, hindi po ako tatakbo. Nagpapasaya lang po ng konti kasi hindi po biro-biro yung bagyo na yan. Kasi nung una, mga kaibigan, nung malayo pa, nakasubaybay ako din libo-libong kilometro pa ngayon, sigurado na magiging bagyo. At kasi nandyan na nga sa ating sa loob na siya ng ating teritoryo. Kaya po, mag-iingat po ang lahat. Sana hindi po tayo mag-antay na force evacuation kasi kung minsan lagi po natin nagmamatigas pa tayo, sanay naman kami dyan. Kung malapit kayo sa ilog o malapit kayo sa mga bangin, ang inyong bahay ay kusang lumikas na po. Pumunta kayo sa kamag-anak o sa, di ba? O kung wala man nag-request dyan na mga local official na evacuate, pumunta man kayo sa mga kamag-anak. Kung may mga gamit man dyan, siyempre maiwan mo na dyan yung padre de pamilya kung hindi pa naman masyado delikado.
Magbantay kasi kung naisip kasi palagi baka mawala yung mga gamit. Safety po yung mga bata kasi yung mga guys sa atin, mga leader ng pamilya, madali naman tayong makatakbo. Makikiramdam din po tayo. Huwag natin isugal ang ating buhay. Yung ari-arian, madaling hanapin. Ang importante ang ating buhay. Yun po ang gusto ko lagi makatulong sa kapwa-tao. Sige. Ibig sabihin, ito pinag-usapan kasi natin. Amihan, tapos yung bagyo nandito, malamang talaga yan ano bang tawag niyan? Mag-react yung dalawa. Kaya po malamang matitindi ang ulan. At ang yung hangin, inaasahan mga kaibigan na unti-unting lumalakas itong bagyo kasi nasa dagat pa. Yan po ang pagkatandaan natin. Pag nasa dagat pa, pwede pa po yung lumakas. Kung tatama man sa lupa, ay mag-ingat po ang lahat. Subaybayan po ninyo. Magbibigay po ako ulit ng update sa inyo pagka tinataya po na ano ngayon na, Lunes, October 21, 2024. Tinataya na mga 3 araw, Merkules, o 2 araw. Ayan ang tinataya na maari na tumama sa lupa. Central Luzon o Southern Luzon daw, kung bumaba. Mag-ingat po. Kung Southern Luzon, mga kaibigan, Bicol, Laguna, mag-ingat po ang lahat. Yan yung mga Southern Luzon yan. Tapos, ang problema niyan, tatawid yan. Central Luzon, Bulacan, yan magkatapat niyan ng ganun ang ating panangga dyan, kadalasan kasi, lagi kong nababanggit yung panangga. Alam ko kasi yung mga balita. Pagka ganyan ang posisyon ng bagyo, pag dumaan niya ng Sierra Madre, di ba Southern Luzon, Sierra Madre, at tatawid papuntang Central Luzon, makadalasan po diyan nasasangga nitong Sierra Madre. Kaya po, yun yung Sierra Madre, historical po yan yung tagapagligtas. Kumbaga yung bagyo, ibig sabihin, humihina siya pag dumaan diyan sa kabundukan na yan. Kasi mataas po yan. Ang bagyo kasi, medyo maubusan ng lakas. Kaya po, sana po, ganun ang mangyari para hindi po masyado malaki ang pinsala sa Central Luzon. O kung sana, kung lumihis man siya, papuntang dulo papuntang Cagayan, kung lumihis ng konti. Pero, ang ulan yan, mga kaibigan, kasi nandito ang amihan, sigurado, hila. Saka napakalaki ang sirkulasyon. Manunod kayo ng balita. Alam niyo, sirkulasyon, yung bagyo kasi nandito yung mata. Parang ipo-ipo yan Ang bilog niya, napakalaki, abot ng Visayas. Ibig sabihin, yung bilog na yan, may dalang ulan yan. Kaya po, mag-ingat po ang lahat. Manalangin at kumilos. Ayan ang sinasabi ng Panginoon, tao, kumilos ka at tutulungan kita. Kaya hindi po pwedeng puro lang po panalangin na hindi po tayo kumilos. Tayo po mismo ang makikiramdam sa ating sarili. Maraming salamat at sa ngayon, ko sa mga balita, kadalasan, nag-evacuate na yung mga tao. Ayaw na nila mangyari yung mga nangyari dati, yung mga undoy. Kasi masyadong kampante. Lalo na kung tabing ilog, tabing bundok. Iyon po talaga ang kadalasan na napapahamak. Kaya po, mag-ingat ang lahat. Hanggang dito na lang. Sana makapagbigay ako sa inyo ng kunting kaalaman. Kahit ang aking channel ay maliit. Malawak po ang mararating nito kung inyo lang intindihin na gusto kong makatulong sa kapwa-tao. Ingat mo tayo palagi.